ako. No? Ngakan ba mga Jesus impact ba? No? So, salamat. So, si Mayor Pagpes na daw, nakapabaho na bang tanan? Nakapabaho na, marami linggo. So, maabdan na rin mga alas 3 hapon siguro. Naliit mo ta? Okay na? No? So, salamat kayo sa kanang kakugi o kanang buntag doon ay technical error. Kalit ka mo kanang andarang TV o kayo bago naging pugong. Pero wata pa pugong. Sa palupig do, ang kanta may nagabi kabuntag dito mo kay manon sa kagaya ng bistika. Wala mo biglang TV. So, kung ka pa ni Wanda, kita na mo tayo na TV. Buta na dito magkila. So, andar naman. So, salamat. So, ano na, bro? Sige, mong hawak ka na, bro. May ko? May ko? Magkila mo, Mike? Wala mo, Mike? Ako, hindi yun. Okay, langsung Mike kayo. Okay. Sa itong pagsugod, itong gulong ng Ginoo pilagis pagampo, mga itabihan niya, kayo kundi mahimong wala gini kayo sa Ginoo. Dahil kaman at sa kabuntagon, ang mong ipasalamat ang Ginoo ang mayong adlaw, kaya mo kami gitapok, talagino sa pagtuon, o pagdaig sa imong buhinganan. Salamat sa mga kaigsunan ng Ginoo, salamat sa mga kalag nga nagaduol kanimon ni kabuntagon, o ginaot-gino ang mga pulang ang pag-ausahan, mong giampo Ginoo kini mo pinitris sa mga kasing-kasing, ang masabtan, ang magamit sa pagpadayon ng pagkinabiuno sa imong kabuton. Padayon sa imong lagad Ginoo nga mananini, nga may part niya, imong nga pulong sumala sa imong kabuto sa yano lamang. Imong ipangayo sa ngalan sa Ginoo sa Kristo. Amen. Hangat ko. Naglarong ta. Ito espasyo din nato. So, good morning again. So, ano ta sa ikatulong series sa atong pagtuon sa Study the Bible Part 3. So, salamat. Wala na siguro sa mga ito biswin. No? Okay. Part 3. So, sa part 1, ato itong na-take up, itong pangutanang is the Bible confusing. So, kung ito na ay sakto pagpahin-pahin siyang pulong, ang Biblia, dili yun, kalibog. Ang Biblia, pulong siya maturan o gisuwat sa tukmang panahon. Ito na siya time frame. So, ito na isuwat kaya ito, para ito, isuwat para karon, napisuwat para ugma. So, ito na. So, kung kinahanglan nga i-rightly divide. Sa ikaduha na itong series, last Sunday, sila kayo doon, sa topic ito? Last Sunday. Katong dato kabinal, sa ito nakita, nga, ano na ito ka pakigsaan ang Ginoo. Muna-muna, ang gitawag Abrahamic Covenant, nga iyang gisaan, ang physical o literal nga yuta, nga ito ang Abraham. Ipapuyan sa iyang makaliwatan. O ito ang Abrahamic Covenant. Dahil physical ginadili sa spiritual, physical, mga sukod. Niya, nanon po ang usa ka Covenant, katong David Covenant, nga gingarian, isa ito ang David, nga pagkatukurong ito sa physical o literal nga yuta, isa ni Abraham. So, uban na sila. So, kanang gingarian, pagkatukurong, so wala pa na. Di pa na pwede nga may unuban nga, nanas Davao, nanas Cebu, sa pasalang pagkagarian, wala pa na. Pagkatukurong pa na siya, di ba? So, pagkatukurong pa na, wala pa. So, mauna ang gisaan, ito kong David, pagkatukurong, dito sa yuta sa saan. Okay. Ay katulo, na part mo siya, the kingdom and the prophets. Sa atong pagnavigate sa Bible. So, atong murag progressive naman to pernita malibog. Kaya hindi man makuha usa ka sesyon. Kanang kumbaga step by step. So karon, the kingdom and the prophets. Panahon na to, kung sa istorya sa mga propeta, nga nang gi-promise nga kanang gigarian nga gi-promise nga mabot ng gigarian ngadto sa naso sa Israel. Panahon na to, unsay karakteristik, unsay kinaiya, no? Unsay kanang tawag tag kanindot, unsay mga wala karon nga naa diha ano mo ang gigarian. So ato tanawon unsay istorya sa mga propeta. Di padagna naman na, istorya na mabasa naman na. So kung sa itong tanaw na ito, unsay ilang paglantaw anang mga gigarian ang isaan ngadto sa naso sa Israel. Remember, nason sa Israel. So batayin niyo ang mga word. Wala rin saan ngadto sa kanasuran, no, apil ng Pilipinas, wala. Ngadto lamang sa naso sa Israel. Okay?
So before daw pa dayon ato sa i-recite katong verse. Okay? Second Timothy 2:15 kato kita ba ya? Katong kuha mo naman takilid doon ma. Ay, dili ka bro. Ay, takilid doon. Okay. Atong duaran. Study to show Himself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Okay, mao gina atong ginang numeration kamo nang susi sa atong pagtuon. Kung naatana nga rightly divide, hindi kita masaag sa pagtuon sa Ginoo. Okay, padayon ta. The characteristics of the promised earthly kingdom of the nation Israel. Ang kinaiya kung unsa ni siya nga klaseng harian nagisaad ngadto sa nasod sa Israel. So una, ingon niya, kingdom of peace. Gingharian sa kalinaw. Usa ka gingharian nga wala na maglaraw o kagubot. Usa na ka gingharian nga wala nay kanang mubatok pod. Usa ka gingharian nga wala na mag-andam og mga armas para panggira. Di ba? Usa ka gingharian nga wala nay plano nga makigubot. Mao na ang usa ka karakteristik kinaiya aning maong promise the kingdom ngadto sa nasod sa Israel. Tanaw na ito basahon. And he shall judge among the nations, and he shall rebuke many people, and he shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nations shall not lift up swords against nation, neither they shall learn war anymore. Tanawa? Neither they shall learn war anymore. Wala na sila laraw. Di ba? Wala na laraw nga makigubat pa. Ngano? Anong panahon na? Kingdom of peace. Wala na gubot. Ano? Ang ilang mga gamit, panggira o panggubat, ang ilang, di ba? They shall beat their swords into plowshares. Ang ilang mga gamit sa panggubat, pinalasalsalong ngadto himuon ng daro, kaya tanang punta sa daro. Pagbasin mo kayo nagpunta, kayo mo di mo sa bukid, pero kami mo na yung gamit sa bukid. Para pangdamo ba katong taon, doon kita, mo na punta. Pinalasalsalong, himuon lang punta. Kung ang ilang mga spears, ilang mga pada, himuon lang sanggot, kanang panggarap sumay. Walang ganawan, wala rin gamit. Wala na may gubat. So ang ilang mga war instruments, ilang i-convert into industrial instruments. Okay? Ganawan, kay kining giharian ng ingon, just kingdom of peace. So giharian sa kalinaw. So wala na gubot. So mao na hinungdan nga ang mga gamit sa panggubot o panggira, ilang i-convert into agricultural instruments. Okay, para yon. Ikaduha, sa ingon niya, kingdom of righteousness. Muna ang ikaduhang karakteristik, kinaiya. Aning maong gigarian. Unay nag-take note, mas mayo, para nga gamo sa inyong balay. Manig ito na ito, kaya magsuwat-suwat ko po diya, hindi maklaro, ito na po, doktoron po gagi. No? So, mas mayo na diya, kay klaro man. So, kingdom of righteousness. Giharian sa katarong. No? Giharian, ano na katarong. Muna kinaiya ng mong giriya. Primero, kingdom of peace. Kanawa, kingdom of righteousness. Kanang walay, kingharian nga walay kurap. Wala bitay, di walay pala ka system ba? Ito, adiri ba na yung mga adjectival. Atong kahimtang sa atong kalimutan karon. Gusto kang mauna, bigay. O, di ba? Kapan ini napitay soon, walay patas, walay kurap na system. Atong basahon. And he shall make him a quick understanding, and in the fear of the Lord, and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears. So siya kuno magahukom. Kanang usa ka hari nga giprophesy nga muhukom anang maong gingharian, magahukom siya dili pinaagi siya ang nakita sa iyong mga mata, sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears. Dili siya magahukom base siya nakita. O dili pa siya magahukom base sa iyang dungog. Diba? So atong gitanawon sa kalibutan karon, ang kalibutan karon, atong presenting kalibutan, kaya kay mga judges, di ba? Di ba sa korte daan, pila na ka branch hantod sa Supreme Court, di ba? Kaya kay mga judges, pero kayon tag mostly, di ko tanan, mostly corrupt. Di ba? Kaya nga priso nga igsuon nga walay sala. Tungod kay unang-una, pobre taon, walay kasuko sa kaso. Kanang na tinasa munti, dili talaga nga munti, guilty. Naiuban niya na priso tungod kay kanang gitawag kanang wala ito'y capacity sa pagsuko sa kaso, no? So, kay gano, ang mga judge sa uban o bayran. Pero na po yung mga judge katarong ganing kalibutan, nakapong judge katarong.
maningkamot po pag-judge o kanang patas, kanang fair judgment. Pero ang problema, kung kining opposing party, kining kumbaga ni accuse, maka-present og mga kitawag tag concrete but alternative documents, kada bitawag mga kitawag tag fabricated documents nga himo-himo, dili gitinuod, o maka-present po sila kanang gitawag og fake mga witnesses. Loy kay itong ikusahan, di ba? Kaya bisag unsaon pa niyo himo sa judge o fair judgment tungod kay ang iyang pag-judge gibase sa iyang nadungog o sa iyang nakita, sa iyang nadungog sa mga witnesses o sa iyang nakita sa mga ebidensya, di sa kahimong pag-judge o fair judgment, di ba? Kaya ining kalibutan na ang judgment gibase sa nadungog o sa nakita. Apan sa dihang mulingkod na ng hari ang maong giharian, he will not judge according to the sight of his eyes, nor reprove after the hearing of his ears. Hindi siya maghukom, pinagay siya nakita siya nadungog. Kaya naman, he is but with righteousness, pinagi niya sa katarong. Manay kalahian, karon og saon niya. Di ba na ko'y kalahian? So pag-abot niya ng panahon na, kung walay sala, walay sala. Di po di ang walay sala, mahimong makasala. Karon ang walay sala, mahimong makasala. Ang katungsan-an, mahimong libre. Di ba? Mahimong free sila, di makulong, di mapriso. Apa din ingon diha si Isaiah, si Prophet Isaiah, nga dili pinagi sa iyang nadungog ug sa iyang nakita, but with righteousness siya magahukom. Okay, padayon ta. Because the righteousness shall be the girdle of his loins, and the faithfulness of his reins. Ang pagkamatarong ko, no, mao kuno'y bakos sa iyang hawak, o ang pagkamatinumanon, faithfulness, mao kuno'y bakos sa iyang lawas. So it's impossible for him to lie. It is impossible for him nga magkasayop og judge. Tungod kay ang bakos sa iyang hawak mao ang pagkamatarong, ug ang pagkamatinumanon may bakos sa iyang lawas, di ba? It is impossible to impossible sa Ginoo ang pagbakak, ang paghimo bakak, di ba? Di ba? Mo na mahitabo. So, it is the kingdom of righteousness, di ba? Yung si Prophet Isaiah, this is the prophecy of Jesus Christ. Jesus Christ ang ipasabot ni Prophet Isaiah. Sa dihang mulingkod, niya nang maong coming kingdom, reigning as a righteous judge. It will be a kingdom of righteousness. Napsan? Nalang og hinay ko kay ako na pinayan, okay ra? Sabtan ra? Hinaot nga makuha ra kay di na rin ni mabalikan nga dugay pa balikan og nay kanang kuan kanang kay tagang topic. So una, kingdom of peace, ikaduha, kingdom of righteousness. Mao ni ang karakteristik pinaka kumbaga dagko karakteristik aning coming kingdom. Nga kingdom of peace wala ni kagubot o kingdom sa pagkamataro. Okay, padayon ta. Jesus Christ will not judge after the sight. Mo to kaniya. Jesus Christ will not judge after the sight of his ears, sight of his eyes, and the hearing of his ears, but of righteousness. God, Jesus Christ, will know. He will know what is true. Mauna hindi siya pwedeng ma-bribe, hindi siya pwedeng mahaylo og kwarta because he know what is true. So sayon siya sa tinuod. Unsay bakak siya tinuod. So mauna nga kining mong gingarian, this will be a kingdom of peace and kingdom of righteousness. Nakuha ra? Dili, nakuha ra ninyo? Ina ko kusog nakuha kay kanang katong hinayan. So, mao na ang characteristic, kingdom of peace and righteousness. Next, Prophet Isaiah also talking about the coming kingdom. During that time, kanang maong giharian, Christ will remove the curse to the whole creation. Di ba, ang tunglo na hitabo dito sa Garden of Eden, itong si Adan nakasala. Di ba, itong hibaluan nga, chapter 1 sa Genesis, creation. Chapter 2, mao ang katong pag-bless sa tao, be fruitful and multiply niya. Sila ang ipadumala sa Garden of Eden. But pag chapter 3, nahulog ang tao sa pagpakasala. Katong nikaon sila sa bunga sa kahoy ng ginadili. Katong bunga sa kahoy sa pagilang sa mga silautan. Therefore, na-curse ang kalibutan. Gipalayas ang tao sa kalibutan. Ningon ang Ginoo ngadto kang Adan. Nga ikaw nga kaon pinagis pagpatulo sa imong singot ug ang yuta tinunglo. Di ba? Curse ang yuta. Dayon, pag-abot din sa Romans, kung sa iyo sa Romans, by one man, isang one man niya, si Adan. No? By one man, sin entered into the world.
Sa ospilayo sa katao, ang sala isulod sa kalibutan. No? And death by sin. So nani kamatayon. O ang kamatayon napasa ngadto sa katawhan. Mauna nga igsuon, bisa pag Kristohanon ta, mamatay ka kung ta. Diba? Kaya ano, napasa hantod karon ug hantod pa sa malabot. Kaya pa ang tunglos kalibutan. Kung ang tanang tao nakasala, Romans 3:23, ang tanang nakasala ug nakabsal sa imahe sa Dios. Pag Romans 8:22, yung sa gingon niya, the whole creation is groaneth and travaileth in pain together until now. So wala na, hantod karon na pa rin tunglo. Mga bitaw na experience ng mga kalamidad, experience ng mga linog, bagyo, lunok, kanang huwaw. So sa kalamidad, apila sa tunglo igsoon. Napa ang tunglo sa kalibutan? Apan, that time, yung si Prophet Isaiah, maunang anong panahon na, si Jesus Christ yung i-remove, ang tamo niya, ang tunglo, ngayon tabo, ngadto sa Garden of Eden, Genesis chapter 3, og napasa hangtod karon og wa ta kahibaw pero sa kutob na, di ba? So mauna nga pag-abot na ng panahon na wala na tunglo. Atong basahon kung sa imetabo ng panahon na wala na tunglo. The wolf also shall dwell with the lamb. Ang lubo kuno, nakita mga wolf, makig-uban na kuno sa mga karnero. Karon pwede dili. Makita ni mo sa TV bitaw nga binukdanay na, di ba? Pag-abot sa wolf pa na, layat itong mga dagan itong panong kanila, di ba? Kaya pagka, kaon mang kinaanay na sila, di ba? Niya, sa inyo niya, and the leopard shall lie down with a kid. Ang nating kanding, o ang nating leon, o ang dapatli ka ng nilaming, ganito nilaming ng mga manag-uban. O gagamay bata ko, no, ang magkuma nila, di ba? The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with a kid, and the calf, and the young lion, and the young lion, and the fatling together, and the little child shall lead them. Di ba? Pero panahon na di pwede mag-uban ang leon o ang kaniro. Ang ating baka di pwede mag-uban o ang wolf o ang kaniro. Ang ating baka di pwede mag-uban o ang leon. Kaulong na sa leon. Bisa kang bata, kaulong sa kita, kaulong na sa leon. Di ba? Suway ko karong panahon na. At tumog sibuso lang. Di ba? Iiksa na matusok ng buhaya dito. Di ba kata, i-snap sa buhaya. No? Muna mga igsoon nga, kanang ikinahanglan ang pag-rightly divide. Kaya may uban nga nagbasa sa Biblia, mauni. No? Pagbasa kay si Judas sa Jacob man, sa utak mo na ron, nabasahan man mo, kung yung mga apply niya, mo delikado. So kinahanglan niya ang rightly divide ang words, ang pulong sa Ginoo. Ako makaigon igsoon, ang rightly dividing kanang is a matter of life and death. Is a matter of life and death. Kaya gani, kini kung imo ni himuon karon, patay gyud ang tao. Ipatapa ang mga bata sa mga leon. Di ba? Kanang imong binuhing kanding imong padaol sa mga wolf. Di ba? Pamahaw na sa wolf. No? So, rightly divide the word of God is a matter of life and death. Muna kinahanglan niya itong ibahin, itong panunan ang mga pulong sa Ginoo kay delikado. Kung mo na uban nga madiskadis lang mga lagad kay ano bang desperado, kung ano, sila mismo makasabot sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, ginahugay ba? At ang ipadayon, and the cow and the bear shall feed. So ang mabaka kunog ang kanang mga uso, kanang mga bear, mag-uban kunog panabsab, kanang nasa balili, mag-uyog panabsab. Kung ilang mga nati, and their young ones shall lie down together, and the lion shall eat straw like an ox. Ang ila ko ng mga nati, manag-uban, o kaya manag-ubag panlubog, nati sa liyon, sa bilog sa cow, and ang mga agmay ko nung, ang mga liyon ko no, magkakauna ko nung sagbot, kauban sa mga turong baka. Karon di na po di ba? Di na po karon. Kaya ang kanang beer mo, kaon og baka. Dayon, ang kanang mga natin lang, ng ubag panlubog. Unya, ang leon, kaunaw sagbot, kauban sa mga baka. No? Di na pwede karon. Karon, magilutusay lang ang mga leon carnivorous. Kana igsuon, tungod na sa tunglo. Pero yung mga tao gato sa Garden of Eden, mao nang nahitabo. Hindi mo na, sa gato sa Garden of Eden, ang tao dito ang mananap, vegetarian. Ang tao dito ang mananap, vegetarian. Hindi mo kaon ng tao, hayop. Ang hayop, pwede mo kaon tao. Karon kay pwede pa tayo, kadagang
kadagang mga tao nga gipagkaon sa buhaya ni ba. Mas bagyo na yung nakita na to nga kaya ni Tibo, ito sa buhaya. No? Ito sa buhaya. So, pero ano panahon na isoon, makikuba na ang leon kung sa nagturong baka. So, ano na yung harmony? Makikuba na. So, ano na yung harmony? Mabalik ang sa original creation. Ang tunglo nawala. Munang mahitabo, anang maong giharian. Tutugalan, and as a king child shall play on the horn of the asp, and the wind child shall put his hands on the cockatrice dame. Kini mo pinakadelikado. No? Ang usa kuno ka masusong bata, nagagmay bata, masusong bata, mga duwa-duwa ko sa abangag sa mga malalang mananap. O ang usa kuno kay linutas kay wind child, kuuton ko niya ang katong mga gipuy-an sa mga malalang mananap. Magina ka? Karong nga panahon, kini bata atong mga bata, ito pahikapog bati, di ba? Ang bati di mo lamahag. Pero di ito pahikapog bati, dito pahikapog pupo, di ba? Pero kaning panahon na iso drawa. And the young child, nagasapin siya kanang batang masusong mga duwa sa bangag sa iputan dalag kubra, bay sa kubra o bay sa banakon. Mga may pamilya na itong mga kuwan. Sa among lugar, ito sa Bohol, muna yung pinaka number 1 inimbinaw ito kanang banakon. Sa among lugar, kanang Lusong, lugar Barrio Lusong, Barrio Buenavista, pero ilang ili, Barrio sa Bago. Nagharan nga matay niya, doon sa banakon. Nagharan nga matay niya, pagbakas, wala ko sakar, di sa balay. Among pag-umangkon, anak sa amoy gagaw. Kaya lamang Lorito, so kung iwan, yang ako, nagduwa-duwa yung mga bata diya sa taas. Ni ako yung nagduwa ang banakon. Patay yung tao. Nasa kami? Last year na? Wala siya ng kubra na siya, Philippine kubra na. Philippine kubra na siya. Last year tuloy no? Murag last year ito namatay ito. Last year namatay. Nga na, ang lugar, mas mapangat to. Murag na siya. At tingan po, pinadalan siya kanang grapa nga na kubra bayan nga ginukdok. Sa kanang kubra bayan, mga na panlaban sa pakan naman ang unang kaunon. Makakuha sa mga lahat. So, hindi ko kasahan kay Oroy o ari kapakas balakon diri makainom pa balik ko ng babae. No? So mao na nga ini tanawa, and just a child shall play on the horn of the asp. Magduwa-duwa sa bangag sa mga malang manalap sa mga bangag sa balakon. O ang katong ilutas mo kuot dito sa nagpundok balakon sa karagding barang balay. Kuyanan sa mga balakon. So, kung imo ning himuon karon, disgrasya ang labas patay. Ako yung sa una sa mga istorya na ito. Ikaw ba ito mo dyan? Ito na pastor nga. Ipapaa ako ba na pinagkubra? May katulong? O, kanilong ko? Nag-worship yung ganyan. Oo. Kubra ganana ko. Atong dito. Patay no? Patay di, tagong. Kalawa. Tunggutos! Kapasal sa tuwali? Kanilong ka lang, Roger, kisultira ka ng pastor. Na-worship. Nagdaog kubra. Kubra to. Nagpa-akir. Tungkol sa doktrina nga di manutla di kanang bang doktrina nga healing ko no. So, pasayta mo. Patay. Diyan patay diyan. Gitapan ko ta pamira. Patay dito. Sige lang ako lang mo. So, samo ta diri sa liyo kunya ang lahat to hakpo kasing-kasing. Patay dito. So, mo na magsuon nga kung imo ning dili mo ni bahinon ang Biblia, dili mo sa tuong pagbahin-bahin. Patay ka. Wala po ko na doon ka na ito sa itong kuhan nga sa US ko po, nga na po sa US po nga magdako ng mga has, buhian niya sa simbahan. Kay kung tinuod ko ka na espiritu, di ka bakong ka, di ka matablan. Kuyawan na nga. Sa US na nga, magdaghas, magsimba sila nga, buhian ang has niya, tinikhan na. Hindi ang mahal ko na, yawa. Ang kuhan, ang ilang kuhan na, kung mapakan ko, tinuod ka na espiritu, hindi ka mapatay kung mapakan. Kuyawan ng ilang simbahan na. Ano na yun kay? Ano ba? Patay yan. Kung ba nga siguro regulikon, kung mga siguro nahurot na sula sa balakon ba? Sampol, has niya, kapak na ito, mupak, abot rin, wala, lapang abot din mo. No? Mahurot na manglam, pasarap na katulog niya, abot rin. Wala ito, bakit ito mabuhi? Abot rin yung tanawa. Kamu nga matay. Tuwa mo yung espiritu. Wala may nabuhi. Awahi, magipaak. Wala ito ilalaway na ito. So, yan ano? So, una mo na may tabo nga rightly dividing the word of God, the word of truth is a matter of life and death. Mga ginaisoon. Kung masipyat ka, hindi ka mo rightly divide, discuss siya yung naglabas.
Diba? Muna kinala, rightly divide ang word of God. Tadungan. And they shall not hurt nor destroy in my holy mountains, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord, and the world as the waters covers the sea. Niana ko ng panahon na, inag-abot sa gingharian, ningon niya nga dili ko sila mag-destroy sa holy mountains, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord. Ang kalibutan ko mapuno sa kaalam sa Diyos. Ang pangutana karon nigsoon, is the earth today full of the knowledge of the Lord? Sa iyo na una. Ang kalibutan karon napuno ba sa kaalam sa Ginoo? Tubig. Dubag subon. Absolutely no. Ang kalibutan karon puno sa Ginoo niya, full of ignorance, unbelief, and rebellion. Ang kalibutan karon na puno sa pagka-ignorante mahitabo sa Ginoo. Diba? Pagka-ignorante mahitabo sa Ginoo. Unbelief. Ang unbelief igsoon mao kay number 1 ginungdan nga ang tao makasala o maimperno. At aw na to bisan pa sa unang panahon. Mga tao nga wala mo tuman, wala mo sugot o wala mo tuo sa Ginoo, discuss siya gyud. Diba? Ang nga panahon ang tan-awon. Bisan pa si Judas, ibagot lang ako to resultan last mga dita. Si Judas, paano tanawon ang kinabuhi ni Judas? Wala in the first place, si Judas dili siya matinuhon. Basahan mo John chapter 6 verse 64 ba siguro to? John chapter 6. Si Judas, sa dugay lang kuyog ni Jesus Christ, 3 years sila kuyog-kuyog, yapuin siya as one of the kanang apostle. Himo pag isang treasurer sa ilang tanan, sa ilang team. Pero, sud sa katuig soon, si Judas wag na makasampit og Ginoo. Unlike sa mga kaong katukunsi, nga sampit og Lord. Kung sa sampit ni Judas nato sa ni Jesus Christ, rabbi. Kanang rabbi, magtutudlo na or master. Mao na yung sampit. Wag na siya kasampit og Lord. So in the first place, si Judas, wala siya mo ilang na si Kristo ang Mesiyas. Mauna nga, mas dali niya ang pagtraidor. Mas dali niya ang pagbalik niya og 30 pieces of silver. In the first place, wala siya mo ilang na si Jesus Christ. Mauna to ang Mesiyas. Moto niya ibalik niya. Unbelief. Diba? Moto na kasala siya. Yang gidawat ang 30 pieces, pag-uman, mamuto pa nga iba, ito sa ito paghiko, mamuti ako sa sabot na nila sa Parisiyo. Diba? Kaya balita mo siya sa Kristo, patyo niya, mato niya na kung bilabay balik sa akong diplo ang kuwan, sinaghikog siya. No? Because of his unbelief. Wa siya mo tumagigat, kanang 3 years sa kuyog, pero wa siya kahimog tuko. Ang katong mga milagro, gibuhat ni Kristo. Kanang mo itong simbolo sa Mesiyas, pero wa siya mo tuko. Unbelief. And then rebellion. Netabo sa first rebellion, netabo dito sa kanang Tower of Babel. Diba? Chapter 10 sa Genesis, mabasa ni mula chapter 10 nga ano na lang tayo na-replace ang kalibutan. Ang mano sa Ginoo kay Noah after the flood, ayun si Ginoo kay Noah nga be fruitful and multiply and replenish the earth. Ato nga time Genesis chapter 10 makita ni madun na nahimong 70 nations. 70 nations na under sa panahon ni Noe. After sa flood, 70 nations in one language. Usara ka tinulungan. Mo ni natabo sa kanang Genesis 10. Pag Genesis 11, in-travel sila back to the east. Pag-abot nila sa Plain of Shinar, pagka may lutos lugar, ang Plain of Shinar ba? Yung Slip Road. Pulong ta. Mag-uling mo mga bato. Hindi sa pag-uling mga bato. Mag-uling mo mga bato, manguha mo sapod, mag-imo mo bricks, kaya magtupo sa dakong turi. No? Turi nga maabot dito sa langit, and we will make our own name. Diba? First rebellion, netabo niya sa Plain of Shinar, naghimo si Nimrod o tower, nga mulit sa langit. Rebellion. Wa sila mo tumal sa order sa Ginoo nga replenish the earth. Kundi nagpundog na sa plain o gisupak na sa kauto sa Ginoo. Mauna ang kahintag sa kalibutan igsoon. Full of ignorance, full of unbelief, and full of rebellion. Mo na karon makabantay mo. Gusto mo sa kamayo sa atong presidente, nagi-rebelde. Diba? Sa kinsa pa ibulingkod ko presidente niya, nagi-rebelde. Diba?
Samot na itong presidente nga may klaro, musamot ang rebelde. Kung kay sistema sa kalibutan karon, naagid na. Okay. Atong nunuman nga si Prophet Isaiah speaks, when the kingdom come, ang kalibutan will be full of the knowledge of the Lord, and the curse will be removed. Karon igsoon, wala pa tayong mahimo. Apan si Prophet Isaiah nag-ingon siya, ang abot na ng mga gigarian, dahil sa yuta, nagsabi ko sa Israel, ang kalibutan mapuno na sa kaalam sa Ginoo, sa kaalam sa Diyos. O ang tunglo sa kabuhakan, tunglo sa tao, tunglo sa salat, tunglo sa kamatayon, wala tanan. Ikuha na sa Ginoo. Kung sa'yo may tabo, and the wilderness and the solitary place shall be glad for them, and the desert shall rejoice and blossom like a rose. Ano tala? Ang gamingawan kuno, ang gamingawan ug ang mga maugang yuta, solitary place, magmaya, di ba magmaya, ug ang mga deserto nga nagkalipay, ug sila mga mamulaklak sama sa rosas. Karon, suway kuno tanong kuno diha sa kabok sidling. O sa ka kanang tanong ka diha, ayaw balik ka, ayaw timana. Tanong nimo mga ligag, kamo tanong ka diha tamatis. Nagkama datis, dalikod na kay bunga. So, ang pamutan, ang kaani kaga? Simple no? Hingga, tanong kang mais. Nagkamot niya, balikod na kang tingsanggi. Imposible ikson. Pero nga panahon, ano na pa itunglo nga nagagos sa mga tanaman. Kung sa bukid, sa amuha, isog ka dito, ang pag-farming. Kung magtanong ka gumay, kung tinguan, banason po, huwag kay mahali kay manmilit mo na sumasak, kabungan pa o lapok, huwag kay mahali. Kapag sa ay, magtanong po kagumay, huwag po kay mahali kay masunog po, huwag po tubig. Diba mo ng problema? Kung magtanong po ka gumay, nalaapoy, naistutubig, ang problema, kinanglan mo ng apunuhan. Kaya di na mo bunga ko yung apuno. Kung hindi bunga na, kinanglan mo ng sprayan. Kaya daghang kay mga tuyangaw, nga mo, utoslok ka na, nga may, kung hindi mo na sprayhan, puro na kong tahok ang iyong gumay. Parte ni sura sa pagkarang agricultural farming. Agricultural farming sa tuba. Kanang farming sa amuha sa buhol. Kung naguban, pamaligyan mayot na, ipan yung kapalhapal, ganita. Di ba? Discourage sa bukid. Kaya ano, lisod kayo ang farming sa amuha, kung wala kay saktong kwarta. Tungkol kay naapan kung apan hindi panahon na. Diba? Ang wilderness ko ng kamingawan. Kung ang mga ubang yuta, magamaya. Ang mga disyerto. Diba? Magakalipay. O mga pamulaklak sa masarusas. Di na kinahanglan na itong bisbisa ng tanong ka sa disyert. Anong panahon na ang disyerto, nanay tubig, nanay sapa, nga mo mugawas. Mga pamulaklak. No? Maghatag abundang mga pagkaon ang mga ugang yuta. And then, it shall blossom abundantly and rejoice even with joy and singing. The glory of Lebanon shall be given unto it, the excellency of Carmel and Sharon. These shall see the glory of God and the excellency of our God. You see the glory of the Lord. Makita ko nila ang himaya sa Ginoo at ni Jehovah, you shall see the glory of the Lord o ang katahom sa Diyos. Ano yung panahon na makita sa mga tao ang himaya ni Jehovah o ang katahom sa Diyos? Diba? Ang kamingawan ko, no? Mga pamulaklak, mga katahom abunda, manag-awit, inubanan, nagkalipay. Mauna ang kahintang niya, kinahanglan nga, na maghakot utang palanom. E ano, meron na sa gagawin hindi, manuok na mga pagkaon, mga prutas, maglitas na lang ang mga tao. Na kinahanglan maghakot pagka na, mag-distribute sa pagka, mag-pruning. Kaya din panahon na, abundant, di ba? And it shall blossom abundantly. Dili kay sufficient, abundant. Dahil ang sufficient, parang na, sufficient yung abundant, nag-aawas, di ba? Ano yung panahon na? Kung ang tunglo, magakuhaon pa, yaning kalibutan na. One time, nakauban ko kanang Land Liberation Crusade. So sa una, bago ko ng motor, dili sa Lapu-Lapu, ato'y isa to, wala siya apostol, sa religion dito. Nagpo lang sa airport. Nagkanya to, mga pastor. Kaya, ako mga pastor, pastor sa kauban sa Sigong Grace, Mandawid sa Carlo, kami itong kauban.
sugat niya sa airport. Pag-abot na siya, pag-awas niya sa arrival sa airport, yabo niya siya ganang ba, itong uling-uling ba, sa kalumnik. Ang mga pastor ng Kapodato, kamang yung matipag sa ko eh. Gusta ba? Kaya yawon ko na mga matiksan sa panalangin. Na kami ni Elmer, kay bugal-bugalong mga ito. Siya, tarawa-tarawa sa lisensya bro. Nagkaupo na rin kamag siya. Bugal-bugalong mga Elmer. Ingat siya, wata ampuan ng airport. Nga, mawa ko ng mga kurakot sa airport, mawa ko ng mga binuo sa airport. Nawa ko ka, nga uwas o 30, mawa ang laglag-bala sa naiya, di ba? Oo, di ba? Huwag mawa ko sa 30, mawa ang laglag-bala sa naiya. Kaya yung Duterte, padayon mo gini, patuloy na ko ng mga bala ninyo. Mga nawagin ang balas na iya. So itong pagkawas na mo, kanang taong football court diya sa Mipsa ka ng nanamay yung karon, itong football court diya. Diyan na po, yaman na po, kuwin. Kamang na po mga pastor. Yan po ang Mipsa nga unta magbanagayaon. Walay magmalambuo ng mga trabahante. Pero after na mga years, nanotay itong global economic recession. Itong tinantangay sa Mipsa pinaghanang ng tangtang. Kasama itong ampo. Hindi ang patid ng ampuan ito, patid ito paghapas, mga pasto, pinahan ito. Diba? Yung paghuman, dagan nila sa Mountain Shrine. Sa Mountain Shrine. Di ba pag-istilan na pula-po? Anas Kilmer, bro, mas ka nagbunaw, mas na pula-po, ng malibas. Buda, dagan ka, kung yan nga, di ka dagan. Hindi ko mera, naramang bahay sa nangyay. Ikaw, dagan, kaya di ka taga dili. What, ang buwan na po, nga, mawa ko ng kanang mga demonyo. Sila gusto kong demonyo ba? No. Ya, dagan ni Pilis Agos, kanang iskina Agos, kanang iskina Maligaw. Kanang ipaw dia. Yapa na po dia. Yapa na po kuhin dia. Puot na po sila. Ito kay, mahingin lang ang mga demonyo. Basta katong mga wapay tulog ba? Kanang Agos nga, dagang kawan ako pa dyan, dagang kay wapay tulog dia. Ano no? Kita, hingin lang na rin. Matasi ka driver, ano mo? Sukod tayo guys. Wapay tulog. Eh, punta kayo yan. Morning na dahil lang mata na ako sa kayo. Ano yan mga padya? Ano yan ko? Nilayo ng Gilbert eh. Panilayo ito bro kayo. Magbuhay din bro. Kaya taxi ba ta? Kaya amang trabaho ito Gilbert. Kami may traffic kay gara-gara lagi po kay kanon may Jollibee kuman. Kaya kay Jollibee. Yung Jollibee kapas. Ito. Pag balik mo si Dion. Nalimta na si Dion. Balik si Dion. Dia pa dito sa kalintro, gusto ba nga? Hindi na labis ito na ako na. Gila pa sa kalintro, hingin na maprakot. Patay mo sila, tataan eh. Dia pa dito sa kalintro, at na po sa kalintro. Hingin na maprakot sa naprakot. Sila, tataan ko, mabalik sa kalintro. Oo, tahan ba? Supo ka lang pamawaon. Foto, yan, last. Dito sa kanang nasigwas dito sa ganbon. Dia, ang hiling kusin. Hiling kusin, ampo. Soon, kumusta man ang napulapo? Na-liberate ba? Na-ayo ba ang yuta? Na-liberation po siya ito. Kumusta ang napulapo? Saan pagka-asinso yung napulapo ng yutang batoon? Saan pag-tumos, tanong ang mutungo ni kanding-kanding raman ito lang ito lang. So, hindi na masinso yung napulapo, kayo pinapos sa pulolo. Sa may pulo sa itong yuta, yutang batoon. Asa mo ka mangitag yuta ng puro pansin? Apuan mo nagpatubo ang tanong. Ano mo tubo niya? So mo na isuon nga patakataka ba? Patakataka mo na sabi ya kanang mapandol yung tao kay wa matinog ang mapagampo. Kita ko. No? Pero kung kira mo to kay pagkauman Jollibee mi. So Jollibee ra magyapar to Gilmer. Kay mo to maisuon. Anang imong giharian adunay total pagtangtang sa tunglo. Tunglo sa kabuhatan. Atay padayon. Strengthen the weak hands and confirm the people this. Magbalikon ko ng mga luyag mga kamot. O ang mga luyag mga tuhod. Kaya ano? Sa ingon niya, say to them that ye are fearful heart, be strong, fear not, behold, your God will come with vengeance. Notice the word vengeance. Even God will recompense, He will come to serve you. Magbalikon ang mga maluyag kamot, mga maluyag tuhod, ang mga madungog kasing-kasing, behold, your God will come with vengeance. And so on, this is nag-refer ni, Isaiah is talking about the second coming of Jesus Christ. A second coming of Jesus Christ is not a happy day. It is a day of vengeance. Usahay, ato nang i-correct. Ang atong, kumbaga, terminology siguro, minunta, di kang kumalunggan. Isuon sa may mong paglaon. Maling nga, second coming. Diba?
Kung ako sa ito sa buhol gani, kung tala kami sa mga kauban sa buhol. Sulo sa atong usabay yung paglaom sikan kami. So, ang sikan kami is not a simple day. This is a day of vengeance. Sama rin yung ipaabot. Diba? Kung sa inyo na po sa Pablo, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and Savior Jesus Christ. Blessed hope ba ang vengeance? Hindi siguro, di ba? Blessed hope ang vengeance. Kung gano'n sa inyo sa Pablo, then which we are alive and remain shall be put up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Ang atong blessed hope, kanang meeting in the clouds, meeting the Lord in the clouds, in the air. Muna atong ang ipaabot nga blessed hope, ningon siya sa blessed hope, kanang meeting in the air. Dili tong binja sa si Kristo mismo maris kalibutan pagpalimanos sa mga taong di matuluon o sa mga taong ganing batok sa nasod ng Israel nga mga nasod sa Israel. Muna itong i-correct nga yung pagkutalan niyo mo, kasi pagkutalan niyo ba, nga magdarap ka sa nga sa atong simbahan ng Sinigres, isa yung paglawag yan. Anong pagbalik? So na itong i-correct ha? Ang second coming, di na paglaom sa mga membro sa lawas ni Kristo. Paglaom na sa nasod sa Israel, o kanang paglauma, kanang di po mahitabo ng dingharian, mubalik si Kristo with vengeance. Mubalik si Kristo with vengeance. Muna yung batayanan. Diba? Muna yung makainisan. Ano na to? Ang second coming is not a happy day. It is the day of darkness. Usa ka adlaw nga mangit-ngit ng ano? Ang adlaw din mahatag siyang kahayag. Paano ang adlaw? Imagina. Atong pagbagyo, pati ni suga-suga, di ba? Magabi eh. Tinitibuok, kalibutan, mungit-ngit. Ang adlaw din mahatag siyang kahayag. Ang mga baytoon sa kaligitan, magkabang-abangga na, o ang kalibutan, mahagpungan ang bitoon. Imagina ka sa adlok. Mahadlok, kita paglinog, nga kurog na. Kanang pang, ang star biya, ang bitoon, mas lako pa na sa earth. Mananigbangga na, kung ikaw yung wala ba sa rapture, naamit, apil may kaniya. Kung sa kayo mo na to. No? Murag siya na sa kalimutan, kanang sa tawag ng bala ba nga, ipias ba nga, kahibawa sa tugpa, no? Banggaan ka dito, luwara may kamatayan ng panahon. Una mga igsoon, nga dili happy day ang second coming, is the day of darkness, dreadful day, makalilisang adlaw, o day of gloom, kasumpanan. Mga ito ng pagkakita nga sa Ginoo nga nanaog na ang mga tao ng hilak na minatay. Opposite no, kung usap ko sa blessed hope, pero kung sila makita na magbinatay, nahatlok na. Kung kita blessed hope, it is the day of God's vengeance. Ang second coming, mo na ito i-correct. Ang second coming, may tabo na, muukor na sa end sa tribulation, naigubat niya, and then, umanya na, adunay, paghari ni Kristo. Okay, ano na to? Before mukor na nga, kanagigarian, adunay God's vengeance. Kaya saan, lipihan sa kaaway, kuhaan sa niya kontra, para wala isabog. Anya, kasi may tabo, then, kanang den dia, kanang den ha, inotis ang den, kanang den, hindi na karon. Diba, ang den is, sana siya, past, present, or future. Future no, so den, sa Bisaya pa na unya. Kung unya, hindi na karon, hindi po gapon. So unya, wala pa may tabo. So, notice the word den, batay na, kung sa diha nga mahumana og tangtang ang katungtunglo, matulong mahumana og panimanos ang Ginoo, then unya, kasi may tabo, the eyes of the blind shall open. Ang mata kuno sa mga buta, mga buta naman. Ang mata sa mga buta, mga buka. So, pakita na wala na manghilot sa ganmol. Hindi na may buta, no? So, the ears of the deep shall be unstopped. Wala na po ang mga the ears of the deep guy. Ang mga dunggan kunos, mga bungol, mga upi na, so wala na yung bungol. No? So yung bungol na ito, I like yung kana. So, ano po na una? Wala na yung bungol. Unya, then, shall the lemon leap sa. So, ang mga bakol po na magalokso na. Katong mga nag-cratches, ipanlaban ito na mag-cratches. O ang mga amang, mag-aawit na. Kakuyakuhan sa buhol, nga, pati daw na itong iyang mana, magkatawin na ng buhol.
Nga, gumanamog sa diskol, among pangawaton yung bungon kay kasi madawali mo yung hatag. Kami Wilson, si Liwe. Among kawaton dito niya, nari siya sa tungod. Nari si Lig, siya, kasi kay kipangawat na ganyan, di kawaton yung hatag, yung sa aking bungon. Kawaton mo ito, di ko kawat, kinamis tawagan, sakalan nga ito, di ba siya kasaka, kaya tiguan man. Isang si Lig, pabot mo daw sa pagmanaw, ganyan po na, ato naman si pagawas, labayo na mga badumol, kami mga buha. Pati sa baho, abot dito sa Pikas Kanto, tingog. Pero di panahon na igsoon, ang mga amang, mahimo ng sulinyar. Ano, puli na sister Berlo, mga amang. No? Ano yung panahon na? Then, anong panahon na, ang mga amang manag-awit na, ang mga bakul managlukso na, o ang mga mata sa mga buta, mga abdi, o ang wala na ibungol. Kung ato i-continue, katong among proceed sa una, pag-abot dito sa may Grand Mall, kanang Silver Stipulia, awal pa man na, bago pa nag-ipundos, wala pa ng Silver Stipo. Mga 2008, 2009 siguro rin ako. Wala pa ng Silvers. Dito na, paggabi, balik ka ito, kaya grand healing. Ano mo ganun, grand healing? O grand gani, wagi pilik. Grand healing. Jadi ka ng tao eh. Di ba kahit ako tayo, dito ka bus, dito gikap, jadi ka ng tao, puno na niya. Gisira ko na yung masala sa barikon doon. Kaya grand healing. Dito minjami, tanaw mi kay, apil mo na sa Monsuti. Dumi. Naapoy mo testimony isoon. Naapoy mo ato testimony nga, naayon sakit sa kong ulo. Naayon sakit sa kong tiyan. Naayon sakit sa kong tungod. Naayon sakit sa kong likod. Naayon sakit sa kong tutunlan. Anak ko, binuwang na niya. Di mo na mabingon sa Biblia. Anak ko. Kanang sakit nga dili makita. Pwede yung kamamot-bot. Diba? Kanang sakit sa ulo, pwede na maingan mo lang. Diba sa kanang medikol? Yung kanang kailangan naman magpahiling dito. Kanang sakit sa imtir, pwede yung manimog. Kanang imudyong. Sakit sa tuhod ay, kanang sakit sa tuhod, wala natin mahimo lang, tiguwang na, di ba? O, sakit sa likod, pwede lang, di mo na pahablasan. Dili na kinahanglan yung pahilingan, isuon. Ang gingon sa Biblia, physical, kanang visible yun, kanang makita. Makita yun, makita kanang buta, nga kanang pag-adto-adto na ayo, ibiyaan. Di ba nakita na atong yung dumasan sa naging panahon, kato si Kristo naghimo sa kanang mga miraculous healing, nga ada na yung usa ka kanang dugay na nga paralitiko, nagituntun na siya tungod kaya nakaagi sa palibot yung siya ng tao, gituntun nito, dugay kito siyang kanang bedridden ba, kanang kaparok kay paralyzed na, di ba? Gituntun, gabrihang ato, gituntun sa tungod ni Kristo. Sa iyo ni Kristo, tumindog ka. Barog tong paralitiko dugay na kanang higda, wa ka na maghipos siyang higdaan. Di ba? Ingana ang healing, may tabo niya. Dili kay sa Grand Mall, wala tryout, sakit ni mantahan nga sakit ramastiyan. Di ba? Yung mo ito nga, dami ito, dami, ito nang, akong kuha sa Paring Marski. Alam sa Paring Marski, ako may ng amigo. Tapos Paring Marski, biktima ito na sa polio ba, sa bata pa. Muna yung pikas nila dari, yung daot yun. Ano, dyan, pagpayok. Yung puspusan, yung dito ba yung, kahit ang gano'n ito, panahon na, kaya singkay yung sungkod, kaya itong kahoy mo bitaw. Yung puspus, ako yung paniga. Ito nga, sige nga, binuhang nga yung hiling niya. O mag-iadto dito nga, kanang buta nga nilakaw pag-uwa. Kanang mga, kanang sakit nga ni makita. Ito ka nag-tingnan ni mong tampan. Pero manit pagod ka ng sapon. Na yung adto nga, buto ng buktol. Ano yung panahon na, masumpay, kinatibuok na. Kanang adto nga sapon, yung mong naong nasunog sa kayo. Inig-adto, ano yung panahon na, mabalik na kagwapo. No? Kanang mga kimpang, matuliid na. Kanang atong amigo na suong nga, murang bingon pa nila nga natuwag murang malas mo yung sakot yung taon kanang balik pa yun na sila nalirulan ba balik pa yung taon kaya ako naman kimay pa wapay na kastigil yung mga pagibuta nga kanang tikuha sa mga kanang nasa kanang brigada mga pisa ba magkanang anak-anak po mag-wash pisa kaya wala tigil mo sa please doon sa mapunisi yung amo nga mo paghimo diya nga kasir nga mag-try ang taon ko sa retail mura ito buntog naway dito ang point na ako ba biktima why ito na siya kanang mahimo kay biktima ba apan maabutan panahon niya kung siya kanang anang inganing nga magkasing tao mabot masumpay na adunay kil mao ni saktong hiling kung nga na ang mahitabo tinuod ya pero karong panahon na ang mga healer wa gid bangad sa ospital kuha ninyo ang itik-alitik. Kung tinupod pa kang mag-ayong, ano nga ito bukas plaza?
naay bisig isulto na karahay no sa panang mga pagkuan nga nagawas-awas ng mga masakiton. Pero ano di man ba tumay nang untang o paan normal di yung hospital. Nayuban diha nga wa kagawas kay may kwarta. Nayuban po diha nga kanang wa mo pirahe kay wala pa available nga mga kanang sa mga doktor. So kung tinuod niyo pa ng mga hiling karon panahon na adto sa mga hospital. Kaya mo tuod yung malimpyo ng Bisitisoto, dito daw Bisitisoto, sila na. Pati hadlong ka. Na yung mga tikil itong ipanghangir. Yung pati hadlong ka bitaw ng kung na yung mga inganaw tayo mga healer, dito sa hospital, tuod yung tuod hiling. Pero kung igsoon, wala pa na. Kung sa inyo sa Biblia, then, kanang then, unya. Diba? Then, muna, umaton, kanang ang then. After sa then, after sa God's vengeance, mao nang then. So, ipa na yun. Muna yun ni, muna kung yun, no nga, kung tinuod pa unta ng hiling, diba? Diba? If teaching na mga hiling-hiling karon, tinuod pa unta na sa mga daghan ng mga Christian churches. Kung ano man nga daghan ng mga pastors, mga member, mga sakit, mga matay pa gano'n. I remember katubig ang first na ito nga anniversary sa Mactan, si Pastor Fulong Palaga. Yung siya, ang mga unbeliever ko ng mga believer parihara. Diba? Ang dili magtotoo, ang mga magtotoo parihara yung sa Palaga. Masakit ang mga di magtotoo, ang Kristohanon masakit po. No? Ubon ang mga di magtotoo, ang Kristohanon ubon po. Si puno ng mga di magtotoo, masih puno ng Kristohanon. So, you know? Hindi mo yung tulong. So, si puno ng mga di magtotoo, si puno ng mga Kristohanon. Mga matay ang di magtotoo, mga matay pa ng mga Kristohanon. Parihara. Eh ano, ang atong lawas, ilanon pa rin sa tunglo, hantod karon. Ingon si Salmista David, tinunglo ang adlaw sa akong pagkatao. Kaya ako nahimugso, ilanon sa kasalanan. So mauna, mamatay kita, kay Romans 5:12, ang kamatayon na pasa hantod karon. Kung hantod pa sa malabot, diba? So ano yung kamatayon? Maunang mamatay kita. Ang kalahian lang yung pag-usip sa mula, di ko makalimutan to. Ang kalahian lang sa Kristohanon. Kung mamatay ta, kunay langit. Diba? Kaya matulog siya. Ang kalahian lang sa Kristohanon, kung mamatay ta, doon na tayo paglaong. Itong blessed hope. Ang dili Kristohanon, kung mamatay sila, kalaglagan. So mauna, ang nagabita, parihara ta, masakit sila, masakit po ta. Ayaw pag yung Kristohanon, di masakit. Diba? Kung hindi masakit to sa pula-pula, kaya kung mainit, huwag na makukulit sa puna. No? So, masakit lang. Masakit, puro ta masakit. Ang kalahian lang. Kung mamatay ang Kristohanon, doon yung langit na nagpaabot. Ingon si Apostol Pablo, ang atong pakanungsuranon to sa langit. Diba? Kita mo dito, hindi nito malakay yung lawasa. Kaya pagkapulihan yung lawas, hindi ba ito, magpuyok sa Ginoo ngadto sa kalangitan. Okay, ito yung padayon. Kung akong ingon niya, you can believe whatever you believe. You can pray whatever you pray. Kung ay magbuot mo sa imong Tuhan. Kung ako'y magbuot mo kung saan mo pagampo. Mahala ka sa kung saan mo pagampo. But you cannot alter the word of God. Hindi mo pwede usbon ang tulong sa Ginoo. You cannot make God to do now what He says He will do then. Bantay niya. Putante ka niya. Kumuha niya murag doctrine siya kalingon. You can pray whatever you pray. You can believe whatever you believe. You can pray whatever you pray. But you cannot alter the word of God. Di mo pwede na subuon ang ginawa nun. Himuan ni karon. Yan ang gisuwat nga unya ni himo. Di ta pwede magbuot sa Ginoo. Kuan rata, kulunon rata. Di ta pwede magbuot sa magkukulon. Diba? One time, inventory class dira sa eskwelahan. Pag graduation, pati ko yawag inapuan, mura kag magdilog-tilog ba? Paano itong ilang principal? I declare peace! I declare prosperity! Yawag ba rin mo yung ano matawanan? Sila yung nagbuot sa Diyos, isa may nagdeklarar, sila! Ang Ginoo, ilahin ng ulipon. I declare peace, I declare prosperity. Diba? Sila na yung nagdeklarar. Ang Ginoo na himon ng sulugoon. Igsoon, you cannot make God do now. Pahimo niyo karon. What He says, He will do then. At doon yung mga butangan, gusto sa Ginoo, himuon niya unya. Pero ayaw siya buti, kaya yung pahimo karon. Hindi kinamantan. Diba? Di ka makaliktar sa Ginoo. Di makaliktar ang kulon, kanang kun, sa naghimo sa kun. Huwag mo kailang kun siya, no? Sabi yung mga tiguang, kailangan ng kun sa bukid, mo niya mong ununan, hindi ka na.
Wala ron kayo, high-tech naman di pa na maluto ng kunin, pati ng usilin. Kinamatan. Nang lang po nagbagahan naman to. So, lami kina siya. So, ang tao kuno, sama sa kun. Kung sa'yo pagbuot sa naghimog kun sa'yo forma, ang kun, di na kareklamo. No? So, muna, nga, di ta makabuot sa Ginoo kung siya nisulti. Okay. So, last. Ito na last na. Nabis na. Kamay lang. So, natagamay ha. Kay atong manan. Okay na, leader? Eh, kasi hindi na mo tingog kuman. Okay. Ato itiwasan gamay. Okay. Last na siya nga, kuan, kanang kinaiya na mong coming kingdom. In the days of the kings, shall the God of heaven set up his kingdom, so it shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break into pieces and consume all these kingdoms and shall stand forever. Ang usa sa kinaiya ni mong harian nga pagkatukulo nagisaan dito sa nasod sa Israel, kingdom that shall stand forever. Kingdom nga wala na pagkapukan. Di pa niya karon nga depende sa leader, kung leader yung medyo tarawan, pukan ang mong harian. Diba? Palikunay yung leader. Palikunay yung mga hari karong panahon na. Pero kining mong harian, kingdom nga wala na makalupig kundi mong kining mong harian may mo consume all this kingdom nga presente nas kalibutan karon. And this kingdom shall stand forever. At tunatunan niyo ng kingdoms sa mga time. Pero mao ni ang kinaiya ning mong harian. Harian wala ni pagkapugan ug muhantod sa kahanturan. Kining kingdom nga gisaad dito sa nasod sa Israel. Ug gumanya na maigsoon ang kining mong harian na diha ang ransom of the Lord and the ransom of the Lord shall return and come to Zion with song and everlasting joy on their heads. They shall obtain gladness, joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away. Kini ko na magharian na pag-ransom sa Ginoo sa mga tauhan. And they will song with everlasting joy. Mag-awit sila walay katapusan nga kalipay. O sila magkabaton o kalipay o pagbaya. O ang ilang mga kagulanan, this sorrow and sighing. Ang ilang mga kagulanan o mga pagmahay, mga pagaghus, kinabuhi. Mga wala. Kini mong igarian. Wala na yung mga pagmahay. Wala na yung mga pagagho, kundi joy and gladness. Mauna yung kinaiyan yung mong igarian. Okay? Daniel is telling about that Daniel is telling to the nation of Israel that there is a great kingdom that God shall establish on earth. The kingdom that will stand forever. Kinilang kingdom will stand forever. Okay? Tapos na. Sumbay na. May soon sa konklusyon ta. Before mo lead ta sa Old Testament, before ta diyan na tong Old Testament, as we walk through the Bible, may upat kabutang ang ngay na tong batunan. Upat kabutang ang ngay na tong hinuman na about sa Old Testament. Number 1, God chose the nation of Israel. Mga ginahimnumi nga ang Ginoo sa Old Testament nag-choose kung sa kanasod mo nasod sa Israel. Number 1, ang Ginoo naghataw promise sa Israel nga walay hatag na sa laing nasod. Saan nito sa laing nasod nga wala niya gisaad sa ubang nasod, wala gisaad sa Pilipinas, sa Amerika, o sa Japan, o sa Banbawan niya gisaad. Dito lang niya gisaad sa usa ka nasod nga iyang pinalangga. Gitawag na siya og my child. Iyang gitawag may peculiar people, chosen people, kanang mao nasod. Then, sa inyo niya, God bless Israel. Diba? God bless Israel that not in other nation. Igsoon, bisag gamay na ng nasod sa Israel. Bisag gamay na ng nasod sa Israel, kung panagna na, hindi ka na maluti kung iba. Diba? Bisag gamay na ng nasod sa Israel. Pero gipanagna na, hindi ka na maluti kung iba. Kay God bless the nation of Israel. Hindi ka na maluti bisa pag di mo kalimutan na, di mo bakot na, hindi ka na malumpag. Kay ang Israel, he blesses Ginoo. Ikalawa, God promised Israel a kingdom. Kingdom on earth. So atong balikan ang saad niya ngadto kang David, nagigarian o pagkatukuron ngadto sa ayuta po ng saad niya ni Abraham. Kung kanang igarian ang kapuyo niya katulang mga anak nga katong 12 tribes sa nation Israel, katong circumcised people. But the uncircumcision
the uncircumcised people, dili magapuyo diya. So kanang Mount Kingdom, i-promise ngadto sa ngadto ra gyapon sa Israel. Okay? Ato tanawon. Nga kining mong gingarian mismo nakita ni Job. Nakita ni Job. Imagine si Job pati layo pa to, di ba? Tanaw to. Oh my words were now written. Or that they were printed in a book. So, mo na yung ni Job. Ato pa na yun. For I know that my Redeemer liveth, that he shall stand in the latter day upon the earth. So ingon si Job nga I know, nabalo ko nga buhi ang akong manunubos ug siya mga tindog sa the latter day of the earth. Yun siya. And though my skin worms destroy this body, yet in my place shall I see God. Kung saan man pagkita ni Job sa harian nga destroy man ang iyang lawas sa worms, nag-iut-ut man sa worms. Diba? So nakita, di ba? There is a resurrection. Diba? Ano yung resurrection? Nabantay mo? Ano yung resurrection? Kaya ano? Kung saan, ingon si Job, Padre, for I know my Redeemer liveth, and he shall stand at the latter day upon the earth. Nakita siya, nagbarong ang iyang manunubos. And even my skin won't destroy this body, yet my place I will see God. Bisan pag naot-ot ang iyang lawas sa mga od, apan ang iyang unod makakita sa Diyos. So, there is a resurrection. Kaya ano? Nakita si Job. There is a resurrection. So, in the first book in the Bible, di ba? Job was the first book to be written. Dili Genesis. Sa pagkanunais lang, nahimong Genesis ang first book. Pero, around the so, the first book in the Bible na to be written is the book of Job. And the first book to be written speaks about resurrection. And also, yet my place will see God. So, asaman si Job, anak nga kada makita sa Ginoo sa langit. Ha? Ingon rawa. In my place shall I see God. He stands in the latter days upon earth. Pangutana, where will Job see God? Asa si Job makita ang Ginoo? In the kingdom on earth. Job will not see God in heaven. He will see God on earth. Diba? At yung mga isoon, sa Old Testament, God never promised anyone that he will live forever in heaven, but forever on earth. Dito sa Old Testament, ang talang saan diha, wala talang saan dito sa mga balaan, sa mga sins diha, wala, dili sila mapuyon dito sa langit forever, kundi mapuyon sila diha sa giharian sa yuta forever. Okay? So mga to, katulo, God gave Israel the law. So, walay laing gitagaan sa oracles of God, balaod, kundi ang nasod lamang sa Israel. Tanang balaod, gihatag ito sa nasod sa Israel. 613 laws, gihatag ito sa Israel. Wala na gihatag sa laing nasod. Pero nga naman, ganun sa atong lugar, sa atong Pilipinas, daghan kasunod sa balaod, nga wala man tayo apil sa balaod, nga gihatag ito sa nasod sa Israel. Mata yun naman, sa Old Testament, atong mabasa nga ang balaod, gihatag naman ngadto sa kanasod, nga mao ang nasod sa Israel. Wala tay labot, gawa sa Israel, wala labot sa mga balaod. Ikaw pa, pangutana, what was the gospel in the Old Testament? Unsa ang gospel sa Old Testament? Wala ikaw pa. Okay? Ang uban mingon nga, there's only one gospel. Isuon dili na tinuod. Ano na daghang gospel sa Biblia? Ang tanawon. Una, gospel of circumcision. Gospel na, di ba? Gospel of uncircumcision. Gospel yapon na. Gospel of peace. Gospel yapon. Gospel of the grace of God. Gospel of Christ. Gospel of the kingdom. Daghan pang gospel sa Biblia. Dili usaray gospel sa Biblia. So kanang katudlo nga kanang universal gospel masagod di kano hinungsoon. So ang Biblia daghan og gospel ang pangutana unsa may gospel in the Old Testament. Ito masahod. Ingon si Abraham, ayon si Pablo, nag-quote niya sa Galatians 3:6. Even as Abraham believed God, and it was counted for him for righteousness. Ningon sa Pablo. Even as Abraham believed God, it was counted for him for righteousness. Ang pangutana karon,
Unsa may gituhan ni Abraham nga nahimo siyang matarong? Was it Christ died, buried, and resurrected? Mao ba nay gospel ni Abraham nga nahimo siyang matarong? No. Hindi siguro. Dili. Katong panahon na wala pa matao si Kristo. Wala pa si Abraham wala nakita ang Kristo. Diba? Layo pang time, namatay si Abraham, 175 yung edad. Si Kristo wala pa. Layo pa si Kristo. Layo, si David ganyan, hindi kita Kristo. Diba? Na si David, kaliwat ng Abraham, anak, apo na Abraham. So, ingo sa Pablo, ibig sa Abraham, believe God, and it was counted for him for righteousness. Adunay pagtuo ang gituhan ni Abraham, nagipatukan sa Ginoo niya, nga nahimo siyang matarong. Apo tara unsa man ang pagtuo nga nakaluwas si Abraham, nga si Kristo namatay gilubog na banhaw ba? Dili igsoon. Ito yung padayon. And the scripture saying that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, in they shall all nations be blessed. Mao na ang gospel to Abraham. In this shall all nations be blessed. Nga diha kanimo ang tanang nasod mapadalanginan. Mao na ang gospel nga nakaluwas ni Abraham. Mao na ang gospel nga gisulod ni Abraham nga sa nahimong matarong. Ingna siya sa Ginoo nga Abraham hawa diya sa siyudad sa Haran, hawa diya sa imong kaliwatan sa imong biya diya ug adto sa yuta ako isaad kanimo ug himuon ka na akong padalangin. Ug ang taga og yuta og kanimo ang tanang mga kanasuran mapadalanginan. Walay duha-duha si Abraham. Iya ning nabigan sa padulongan to sa yuta gisaad sa Ginoo ug katong pagtuman ni Abraham mao toy naka-counted niya for righteousness. Ang iyang pagtuman sa Ginoo nga in this shall all nations be blessed. Ang iyang pagsunod sa kaubaton sa Ginoo mao toy nakapamatarong ni Abraham. Dili si Abraham namatarong pinaagi sa dugo ni Kristo nga giaga sa cross. Mao niya nakaluwas si Abraham. Pareha ba sa tong nakaluwas karon? Diba? Ang pangutan na igsoon, mao to atong gituban unsa man ang gituhan ni Abraham nga sa naluwas. Was it Christ died, buried, resurrected? No. The gospel of Abraham, katong gospel ni Abraham na in this shall all nations be blessed. Kung maoy atong iwali kung nagsoon, kung pangutana, doon na ba'y makadawat sa kaluwasan? No, doon na ba'y makadawat sa kaluwasan? Wala. No? Tungod kay sa matag hugna sa panahon, ano na ipatuuhan ng Ginoo? Sa panahon ni Abraham, nito si Abraham, nga si Ginoo nga in they shall all nations be blessed. Pero atong iwali ka nung sa mga katawhan ng ilang kaluwasan, Ginoo imposible, imposible sila sa kanila sa pagkaluwas. Kay ngano, ang kaluwasan karong panahon na pinasikan sa gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Tungod ikaw igsoon sa pagtapos ni ani pinagi sa pagsulti ng sa kaluwasan. Kay kung na may usa ka nato dire nga wala maluwas, igsoon karon ang panahon. Doon may usa ka nato nga naadiri karon nga wala pa makadawat sa palasan. Ako igsoon hatag nimo panahon sa paghinuktok. No? Dili makaluwas ang pagsimba igsoon. Mo ni sarang nga istorya. Ang pagsimba dili makaluwas. Kundi ang pagsimba buluhaton sa mga luwas. Kung ikaw wala pa makahimong desisyon mong kinabuhi nga imong hinuktukan nga adunay usa ka tawo, usa ka Dios, perpektong Dios ug perpektong tawo nga nagpakamatay do sa krus sa Kalbaryo tungod og anang sa imong mga sala. Di ba? Dito sa krus Kalbaryo iyang giantos ang tanang kaulaw. Sige papas ang cross gipalakaw ng bukid na batoon. Bukid ba ng Kalbaryo? Pag abot dito gitiniil pag ito pag abot gihukasan, gilangkat ang iya sa tina. Gilansag sa cross ang iya nakamot ug ang iyang tiil gilumpong pag-ana. Pag human gipabarog ang cross gihansakan ug tulok iyang ulo. Nangayo sa tubig, tagaan sa abdo ug suka. Biyay giludan hangtod gidughang ang iyang tiil, niagas ang tubig sa kinabuhi ang dugo nga naghugas sa kalibutan. Igsoon imong ginuunok-tuki karon. Inuktuki karon nga dunay tawo nga naghima na kanimo. Tungod kay hugma ka sa Dios, siya nagpakamatay. Hinumdumi 2000 years dugay na. Apan ang epekto ana hantod karon hantod pa sa balabot pero igsoon ayaw kumpiyansa kay bisa basin maabot ang kwaon ta sa mukuha ang itong bisupis dili kanato. Karon wala pa ka makadesisyon di kami sa pagyan ka. No? Nuktuki ang gibuhat ni Hesus Kristo, how Christ died for your sin. Perting pag-anto ni Hesus Kristo sa krus sa Kalbaryo alang kanimo. Muna nga